Hindi ko na po haba ang diskusyon dito sa port congestion. Ano po, at ako'y may kopya na po dito ng sulat na nanggagaling mismo sa Bureau of Customs, naka-address po dito kay Secretary Go ng Finance, at maging itong kopya po ng proposed na, ang tawag po nga dito ay Joint Administrative Order. Ano po, ang tanong ko lang po dito, sir, magmula nung nagkapanayam tayo hanggang ngayon, mas lalo daw lumubha ang problema eh. Pwede bang isimplify po natin, sino ba may kasalanan dito? Okay. Sir Ted, lilinawin ko lamang po ultimately po para hindi sabi nyo nga po hindi na mahabang usapan. Ang may issue po talaga dito ay yung pong mga shipping lines at yung pong mga trackers po. Kung kailangan po siguro linawin, yung pong sinasabi po nila na port congestion, mali na po yung ginagamit po nila kasing mga termino. Ang problema po talaga diyan ay yung pong yard congestion po nila. Ganito po kasi ang issue diyan, Sir Ted, explain ko lang po. Wala pong, yung pong nabanggit nyo kanina na meron pong barko na hindi makapag-diskarga at pinababalik. Wala pong nangyayaring ganon. Kuminsan po kasi meron po mga, nagbibigay po ng opinion na hindi naman po nila naiintindihan talaga kung ano po yung nangyayari po doon sa pantalan. Hindi po mangyayari yun dahil naisipin nyo na lamang po, napakalaki po nung gastos ng barkong yun kung siya ay babalik po sa kanyang pinanggalingan o lilipat sa ibang pantalan. Ang mga barko po yan, kung sila man po ay madidelay, maghihintay po yan at hindi po magte-turn around yan. So yun lamang po, po yun, kasinungalingan talaga po yun kung ano man po ang na-report sa inyo. Pangalawa po, ang issue po kasi dyan, babalik po ako doon sa ating trade imbalance. Yun pong ating iniimporta pong kargamento, yung mga containers po, higit pong marami po yan kumpara po sa ini-export natin. Siguro po, nasa 80-20 po yan. 80% po importation, 20% lamang po ang ating export. Ngayon po, ang nagiging problema po kasi dyan, pagpasok po ng kargamento sa atin ng container, at yan po ay nakuha na po ng mga tracker, isusoli po nila yan. Yan po ay isusoli nila sa mga yarda po ng mga shipping lines para doon po ipagsama-sama bago po ma-ship out sa Pilipinas. Ang problema po dyan, parang isipin po natin sa analohiya, yung pong basyo po ng bote ng soft drinks, na pag yan po ay hindi nilalabas, talagang maiipon at maiipon po yan. At ang nangyayari po sa kanila, dahil limitado naman po yung mga trailer po ng mga tracker natin, pag hindi po sila tinatanggap ng mga yarda po ng shipping lines, hindi po nila ma-unload yung container, kaya't hindi po nila magamit yung kanilang trailer para makakuha po sila ng panibagong kargamento. At yun pong sinasabi po nilang binabayaran po nilang charges, hindi po sa hindi po sa pantalan yan. Yan po ay binabayaran nila, yung po tinatawag na detention charge, na yung po mga shipping line, kapag hindi po na-isoli on time sa kanila, yung mga container, sinisingil po nila yung mga tracker. So wala po kasing insentibo yung shipping lines na magdagdag ng mga yarda nila kasi kung hindi po maibalik, mas lumalaki po ang kita nila at mas nakakasingil po sila. Ganun po yung sitwasyon, Sir Ted. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.